Ang Notorious Filipino Mafia, o mga kilabot na grupo ay isang organisasyong kriminal na kumikilos sa madilim na bahagi ng lipunan, na gumagamit ng karahasan at pananakot upang makamit ang mga layunin nito. Ang mafia ay binubuo ng isang network ng mga tuso at walang awa na mga individual, na nagpapatakbo ng buong lihim, at walang kinakatakutan. Kasama sa kanilang mga aktibidades ay ang drug trafficking, extortion, money laundering, at pagiging hired killers. Ang mga operasyon ng Notorious Filipino Mafia ay organisado, at may mahigpit na hierarchy at isang code ng pag-uugali na dapat sundin ng lahat ng miyembro nito. Ang mga sumasapi sa mafia ay kadalasang nahaharap sa malalang kahihinatnan, dahil ang mafia ay kilala sa kalupitan nito at walang awa kung magparusa. Ang nangungunang brass ng mafia ay binubuo ng isang piling grupo ng mga pinuno, na nagtataglay ng napakalaking kayamanan at kapangyarihan. Ang mga boss na ito ay kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng mga kriminal, at ang kanilang mga utos ay isinasagawa ng walang awa. Sa kabila ng kanilang kayamanan at kapangyarihan, ang Notorious Filipino Mafia ay patuloy na nasa ilalim ng banta mula sa mga karibal na organisasyong kriminal, at mula sa walang humpay na pagsisikap ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas, na dalhin sila sa kulungan. Ang mafia ay isang makapangyarihang puwersa ng underworld criminal, at ang kanilang mga aktibidad ay may malayong kahihinatnan para sa mas malawak na lipunan. Kaya sa ating episode ngayon, ay ating alamin ang mga 8 kinakatakutan at kilabot na Filipino Mafia. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Narito ang 8 kilalang kilala at kinakatakutang Filipino Mafias, o gang. Bahala na Gang. Ang Bahala na Gang ay isang street gang na itinatag sa Pilipinas at kumalat sa Estados Unidos. Ang Bahala na Gang ay itinatag noong unang bahagi ng 1940s sa Sampaloc, Manila, ni Davino Talastas, isang tubong Bulacan na isinilang noong unang bahagi ng 1920s at kalaunan ay lumipat kasama ang kanyang mga kapatid sa Sampaloc. Bago ang pagbuo ng Bahala na Gang, si Davino ay may kapatid, na kilala bilang si Emong, na kinakatakutan sa kanilang lugar. Sa murang edad na 13 hanggang 14, kilala siya sa kanyang husay sa pakikipaglaban, at kilalang-kilala sa pag-target at pagpatay sa mga pulis. Ito ay nagugat sa maagang gulo niya sa mga pulisya nang siya ay arestuhin at torturin, kabilang ang paggamit ng kuryente sa kanyang maseselang parte ng katawan, para umano'y masiguro ang kanyang pagkakakulong. Ang pinakaunang miyembro nito ay mga hardcore street fighter na tapat kay Emong. Ang kanilang pangunahing layunin ay protektahan lamang sila mula sa ibang mga gang. Lumaganap ang gang at kalaunan ay maraming miyembro na ang gumagawa ng lahat ng uri ng criminal activities. Kuratong Baleleng. Ang Kuratong Baleleng ay isang organisadong sindikato ng krimen sa Pilipinas, na dating anti-communist vigilant groups. Ito ang dating pinakamalaking sindikato sa bansa, naging pambansang atensyon ng grupo noon, dahil sa di umano'y pakikipagbarilan nila sa Philippine National Police noong May 1995 sa Quezon City. Mula noon, ikinalat ng sindikato ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng mga miyembrong kumukuha ng mga posisyon sa politika. Ang grupo ay orihinal na itinatag ng Botanical Youth Club noong 1986 upang bantayan ang paglaganap ng mga komunistang guerrilla sa Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur provinces. Ang unang pinuno, na direktang pinili ng militar, ay si Octavio Ongkoy Parohinog, na ginamit umano ang grupo para sa pansariling layunin nito, gayon din sa pagsasagawa ng mga iligal na aktibidad. Epektibo ang grupo sa pagtataboy sa karamihan ng mga rebelde sa 3 probinsyang ito. Ngunit noong panahon ng kapayapaan, nang utusan na sila ng militar na buwagin ang Kuratong Baleleng, sa halip, ang grupo ay nagsimulang magsagawa ng mga iligal na aktibidad. Ang sindikato ay nasangkot na sa mga aktibidad tulad ng kidnapping, pagnanakaw, pagtutulak ng droga, at iba pang krimen. Sa ngayon, ang grupo ay nag-o-operate ng mga aktibidad nito mula sa mga maliliit na grupo sa kasalukuyan. Sige-Sige Sputnik Gang. Ang Sige-Sige Sputnik ay isang Filipino street gang.
Isa sila sa pinakamalaki at pinakakilalang gang, na ang impluwensya at teritoryo nila ay lumaganap sa mga squatter ng Tondo, Maynila. Isa rin sila sa mga gang na naroroon sa mga pangunahing bilangguan sa Maynila, kabilang ang Manila City Jail at New Bilibid Prison. Ang Sige-Sige Sputnik Gang ay nabuo noong 1960s, bilang bahagi ng dalawang grupo ng mga hoodlum ng Sige-Sige sa Tondo. Ang isa pa ay Sige-Sige Commandos, na pinakamasigasig na karibal ng Sputnik. Sa loob ng dekada, gumawa sila ng mga baluarte sa mga squatter at kulungan sa Maynila. Ayon sa researcher na si Franklin Ashburn, inilarawan sila bilang pinakamahusay na organisadong conflict gang sa Manila City Jail noong panahong iyon. Ang motto ng gang, "He who comes to destroy us, will himself be destroyed." Ito ay direktang tumutukoy sa mga gang ng Bisaya tulad ng grupong Okso-Okso, nang maramdaman ng mga Sputnik na pinasok na nila ang teritoryo ng Maynila. Ang kanilang pangalan ay hinango mula sa Russian orbital satellite, na may parehong pangalan dahil sa mga kakayahan nito sa panlilikik. Ipinagmamalaki ng mga Sputnik ang kanilang sarili sa kanilang kaalaman, sa kung ano ang nangyayari sa loob at labas ng kulungan, sa lahat ng oras, sa mga kaibigan, kaaway, at pulis. Waray-waray gangs. Ang waray-waray gangs ay kilala rin bilang waray-waray groups. Ito ay mga generic na termino na ginagamit sa Pilipinas upang tukuyin ang mga grupong kriminal na may etnisidad ng waray. Nagmula sila sa mga lalawigan ng Leyte at Samar, na kung saan, ang karamihan ay mga waray, na kalaunan ay kumalat sa Luzon. Karamihan sa kanilang gawaing kriminal ay nagsasangkot ng mga armadong pagnanakaw, ngunit ang iba't ibang mga gang ay nakisali rin sa kidnapping, carnapping, gun runner, pagpatay, gun war, at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ang kanilang madugong pakikipaglaban sa mga pulis ay naging dahilan para sila'y maging pinakasikat na gang sa Pilipinas. Bagaman ang mga kriminal na waray gang ay naidokumento sa Luzon mula noong 1990s, noong 1997 lamang sila nagsimulang tawaging mga waray-waray gang. Noong taong iyon, dinukot ng isang waray-waray gang ang Chinese-Filipino na sina Virgilio at Christine Chua at ang kanilang kasambahay na si Annalyn Simbajon. Tinawag ang kaso na Movement for Restoration of Peace and Order, MRPO, ang pinakamahabang paglilitis sa kasaysayan ng mga kaso ng kidnap for ransom sa bansa. Ang Budol-Budol Gang. Ang Budol-Budol Gang ay isang kasuklam-suklam na organisasyon na nag-uperate sa ilalim ng pagkukunwari at bilang isang mabait grupo, ngunit sa katotohanan, ay gumagamit ng mapanlinlang na taktika upang dayain ang mga walang kamuwang-muwang na biktima. Gumagamit ang mga miyembro ng grupong ito ng mga sopistikadong paraan ng panghihikayat, at pagmamanipula, upang akitin ang kanilang mga target. Kadalasan ang kanilang mga biktima ay mga matatanda at yung mga taong walang alam sa mga bagay na ngayon lang nila nalalaman, sinasamantala nila ang kanilang kahinaan. Ang kanilang modus operandi ay karaniwang pagkuha ng tiwala mula sa kanilang target na biktima, sa pamamagitan ng isang hanay ng mga psikolohikal na taktika, tulad ng pambobola, pagpapanggap na awtoridad, o paggamit ng mga diskarte sa social engineering, upang pagsamantalahan ang mga kahinaan ng kanilang mga target. Kapag nakuha na ang tiwala ng biktima, ang Budol-Budol Gang ay nagpapatuloy sa pagsasaayos ng isang detalyadong pandaraya, na idinisenyo upang linlangin ang kanilang target sa pag-abot ng pera o mga mahahalagang bagay. Sa ilang mga kaso, maaaring may kinalaman ito sa pagkumbinsi sa biktima, na sila ay bahagi ng isang peking lottery o isang deal sa negosyo, na nangangailangan ng paunang bayad, habang sa iba, ang mga manloloko ay maaaring magpanggap bilang mga lider ng relihiyon, o mga individual, na nag-aalok ng mga mahimalang pagpapagaling para sa iba't ibang karamdaman. Ang mga pamamaraan ng Budol-Budol Gang ay lubos na pulido, at ang kanilang mga taktika ay patuloy na nagbabago, na ginagawa silang isang malaking banta sa mga hindi mapag-aalinlangan na individual, na maaaring mabiktima ng kanilang mga sopistikadong panloloko. Akyat Bahay Gang. Ang Akyat Bahay Gang ay isang kilalang-kilala na kriminal na grupo, na dalubhasa sa akto ng Casa Hacienda, na kinabibilangan ng pagpasok sa mga tahanan, at iba pang pribadong ari-arian, para sa layunin ng pagnanakaw.
Kilala ang grupong ito sa kanilang pambihirang kakayahan, sa pag-akyat at pag-scale sa matataas na gusali at pader, gayon din sa kahusayan nito sa pagpili ng lock at iba pang anyo ng panghihimasok. Ang kanilang modus operandi ay kinabibilangan ng pagsasagawa ng malawak na pagsubaybay sa kanilang mga target na ari-arian, pagtukoy ng mga mahihinang punto sa seguridad, at pagsasagawa ng mabilis at magkakaugnay na break-in. Ang kanilang mga operasyon ay madalas na isinasagawa ng may mahusay na diskarte na nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang pagkakamali. Sa kabila ng kanilang mga sopistikadong pamamaraan at kasanayan, ang Akyat Bahay Gang ay malawak at kinikilala bilang isang banta sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Ang kanilang mga aktibidad ay hindi lamang nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi sa kanilang mga biktima, pero nagreresulta din ito sa psikolohikal na trauma. Dahil dito, ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay patuloy na nagsusumikap na lansagin ang kriminal na grupong ito at dalhin ang kanilang mga miyembro sa kulungan. Salisi Gang. Ang Salisi Gang ay isang criminal groups na kilalang kilala sa kanilang modus na salisi, isang uri ng pagnanakaw na kinabibilangan ng pag-abala sa kanilang biktima, habang nililimaas ang kanilang mga gamit. Ang mga miyembro ng gang ay bihasa sa panlilinlang at pagmamanipula, ginagamit ang kanilang talino at alindog upang mapasunod ang kanilang mga biktima. Ang kanilang mga operasyon ay kadalasang kinasasangkutan ng maraming miyembro na nagtatrabaho ng magkasabay, na ang ilan ay lumilikha ng mga pagkagambala habang ang iba ay nagnanakaw ng mga mahahalagang bagay ng biktima. Ang mga aktibidad ng Salisi Gang ay hindi limitado sa pagnanakaw, dahil kilala rin silang nakikibahagi sa iba pang mga kriminal na aktibidad, tulad ng pangangikil at pagkidnap. Ang kanilang mga kriminal na aktibidad ay nagdudulot ng malaking banta sa kaligtasan at seguridad ng publiko, dahil madalas nilang pinupuntirya ang mga hindi inaasahang biktima sa mga pampublikong lugar, tulad ng mga pamilihan at shopping mall. Ang psikolohikal na epekto sa mga biktima ng naturang pagnanakaw ay kadalasang matindi, na may mga damdamin ng pagkabigla, paglabag, at kawalan ng tiwala. Martilyo Gang. Ang Martilyo Gang ay isang grupo ng walang awan na mga bandido na kilala sa buong bansa para sa kanilang nakakatakot na reputasyon at brutal na pagsalakay. Ang grupo ay pinangalanan dahil sa kanilang paggamit ng mga tools sa pagsira, katulad ng isang napakalaking, spiked martilyo na kilala bilang isang martilyo. Ang mga miyembro ng gang ay mula sa mga pinakamadilim at pinakakasuklam-suklam na sulok ng lipunan, bawat isa ay nagtataglay ng isang natatanging hanay ng mga kasanayan, na dinadala nila sa kanilang mga karumal-dumal na gawain katulad ng karahasan at pagnanakaw. Ang Martilyo Gang ay pinamumunuan ng kanilang pinuno na si Sulaiman Dimapuro. Nakuha ni Sulaiman Dimapuro ang respeto, katapatan, at ginagalang siya ng kanyang mga tagasunod dahil sa kanyang lakas at tibay ng loob. Ang kanilang mga pagsalakay ay inilalarawan sa pamamagitan ng nakatatakot at walang awa, habang pinupuntirya ng Martilyo Gang ang kanilang mga target. Ito ay may kasamang mga sigaw, suntok, at dumadagundong na hampas ng martilyo. Sa kabila ng kanilang mga walang pakundangan na pagnanakaw at pag-atake, ang Martilyo Gang ay napakahirap na matunton, at mahuli ng mga pulis, na kadalasang nakakatakas sa gabi, na parang mga multo. Ang mga tao ay natatakot sa mga susunod na pag-atake ng Martilyo Gang. Hindi nila alam kung kailan, o saan sila ulit susunod na aatake. Kaya, kinakailangan ng isang matapang at determinadong iilan, na tumindig laban sa mga tulisan na ito, upang wakasan na ang kanilang paghahari ng takot, at ibalik ang kapayapaan sa lugar. Ano ang masasabi mo sa mga grupo o mga sindikato na ito? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.